Coach, hindi ka rin talaga tumitigil. Dapat lang. Bakit hindi? Ba't yan lang? Ano yung one of the few things na talagang never mo makakalimutan? One of your talagang pinakalalim. Kasi ngayon, success ka na eh, no? During, before, or ngayon, recently lang, ano yung parang pinaka mabigat na pinagdaanan? Madami, sobra, pero ang tumatak lang sa akin, ang naalala ko, galing ang office noon, sa work So, puyat. Work as in work employee? Yes, nag-try ako mag-call center eh. Okay. So, parang 2 months lang ata ako dun, sinubukan ko lang. Ngayon, anong nangyari nun? Sobrang puyat ako kasi nag-side hustle ako ng MLM eh. So, galing office, galing trabaho, dumiretso pa akong opisina. Pinaka-worst nun, kaya ako pumunta dun kasi may guest ako. Tas in-Indian pa ako. Biruin mo, wala ka ng kain, wala ka pang tulog, wala ka ng pera. Sinaside hustle mo dahil naniniwala ka sa pangarap mo. Nakaset na yung appointment, in-Indian ka pa. Ang nangyari na lang, instead na umuwi ako ng luhaan, umattend na lang ako ng training. So medyo na-motivate ako. Aminin ko lang to, sana kuya driver, huwag mo maalala, no? Sumabit ako sa jeep. Alam mo yung sabit na punuan talaga. Yung tipong 2 daliri na lang nakaganyan. Nakagano na talaga. Tapos umaambon. Hindi lang umambon, sobrang hindi na ako makapasok. Tapos siyempre parang sabog na ako sa pagod, puyat. Doon ko na-realize, ito yung mga pagkakataon na hindi ko pwede makalimutan to. Ito yung mga pagkakataon at ito yung reason kung bakit kailangan ko maging successful. Kasi ayoko maulit to. At higit sa lahat, ayoko ma-experience ng anak ko to. Yung mga ngayon, coach, yung mga recently lang, yung mga, ano pa problema ng isang Ken Enda ngayon? Actually, right now, meron akong peace of mind. This year, technically, 2023, wala akong naging problem in terms na talagang i-stressin ko yung sarili ko para... Eto medyo mayabang yung dating niya. Pero, totoong problema to. Kasi may mga incentive yung car. Yung company na may car incentive ako. So, I have to waiting cars. Ang pinaka-problema ko, hindi ko alam kung ano. Kasi kakakuha ko lang ng ODR 2 months ago eh. Tapos meron pang 2 na kailangan ko kunin. So, isa yun sa nakaka-stress. Kasi, anong pinagpipilian mo, coach? Baka matulungan ka namin, ha? Ano ba pinagpipilian mo? Yung isa, decided na ako, Escalade yun. Para may SUV ako. Yung pangalawa, hindi ko pa alam kasi baka bigay ko nila sa anak ko. Kaya si Kenisha kasi 14 years old pa lang. So, hindi ko pa alam kung ano gagawin. Pero in terms of problem sa business, kasi hindi ko na siya hindi na siya subjective sa akin, ay, problema to. Wala na ako nakikita ng ganun. Although problema sa ibang tao, pero sa akin kasi kasama to eh. Kumbaga mabase ako mag-move on because I understand. Syempre, kung problema yan, ano kailangan? Di ba kailangan solusyon? Hindi ako tatambay dyan. Kailangan ko agad agapan o isipin kung ano kailangan kong gawin para maayos to. And then, ang pinaka-problem naman din sa business na ganito is tao. Kasi you're dealing with people eh. People come and go. So, ako medyo manhid na ako sa lahat ng mga tao na nakaka-deal ko. Because end of the day, ang sigurado ako yung nandito. End of the day, sigurado ako, yung business ko yung nandito. Pero hindi yung tao. So, I'm also prepared with that. Kasi, sa ganitong business, you will train people eh. Tapos aalisan ka lang. Diba? So, ready na ako doon. Kumbaga, hindi ko na sila titignan as subject na loyalty. Hindi ako naniniwala sa loyalty in terms of tao. Ang tao talaga, may kanya-kanyang desisyon niya sa buhay. So, ready na ako doon. Kasi, alam ko, life is unfair eh. Tinanggap ko na yun. But aren't you proud also, coach? Kasi ako, isa ako sa mga naturuan eh, na mentoran, talagang hinubog ng isang Ken Enda. And ano yun naman na-feel mo na ngayon nakikita mo na, uy, protege ko yan, di ba? Lalo na ako, isa sa mga lagi kong inaano is I'm always thankful and grateful na ikaw yung naging mentor ko. So ano na-feel nyo, coach, bilang mentors na nakikita nyo na, uy, akin galing yan? Ako, hindi naman sa proud talaga na pagmamalaki ko. But sa loob-loob ko, deserve mo yan. Dapat lang. Kasi yun lang thinking ko eh. Kung na-achieve mo yan, dapat lang. Bakit hindi? Ba't yan lang? Kasi gusto ko, walang katapusan. Kaya hindi, ako sobrang bihira ako mag-congratulate or even pumuri sa mga nakakausap ko. Kasi the moment na maramdaman ng tao, uy, good job, okay. Minsan pwede matapos yun.
gusto kong iparamdam, hindi kaya mo pa. Anong 100? Kaya 200. Ba't gusto mo maging masaya ako sa 100? Kaya pa 200. Anong ginagawa mo? Kasi pag, good job, okay na yan. Di hanggang dyan ka na lang. Malulunod ka sa success na yan. Hindi pa yan eh. Buhay ka po. Ilang taong ka na ba? Ang haba pa. So, ganun ako. Kasi ganun ako sa sarili ko eh. Totoo. Parang, ano naman, kung nakaganto ko kaya ko pa eh. Totoo. Kasi kailangan walang end. Never pumasok sa isip ko na tipong pagdating ko ng 60, 70, nasa rocking chair ako sa bundok, naggayewang-gewang na lang. Hindi eh. Kasi sayang yung buhay. Napakadaming tao nawawala araw-araw. And they will risk everything to exchange sa mga taong buhay. Na kung bibigay lang sa akin to, totoo niya. Grabe, wala pa rin talaga masabi kay Coach. Di ba? Kasi ako, tagal ko nakasama si Coach. And minsan, yun yung gusto mong marinig eh. Sa mentor mo na, uy, congratulations, I'm proud of you. Parang ang sarap nga talaga siyang pakinggan. Kasi sino ba naman hindi matutuwa, di ba? Kasi yun yung nilulook up mo eh. But yeah, totoo yan, na for so long na magkasama kami, is talagang hindi mo maririnig eh. Parang minsan naki-question pa yung narating mo na parang, tagal mo na wala, bakit yan palang meron ka? Di ba? And ako, lagi kong pinapangarap na, alam mo yun, gusto kong kasabayan ko si Coach Ken eh. Kasi syempre, mentor mo yun eh. Di ba? Gusto mo maging teammate mo na talaga siya eh. Pero, for so long na magkasama kami, magkakilala kami, is talaga nakikita ko year by year, Coach, hindi ka rin talaga tumitigil. 'Di ba? Na every year, there's always a new milestone for you. And ako, syempre, Coach kita, I really want to congratulate you, no? Kasi parang last year lang ba, yung this year ka lang din naka-dodge. This year mo lang din 3 years ago. 3 years ago, naka-dodge ka, 'di ba? Tapos ngayon, yung ODR8, sobrang, Coach, ano bang gusto mo? Ano pa yung mga goals mo sa buhay na kung pwede mong i-share sa amin para mas na-motivate kami na posible? At syempre, ginugol mo nga eh. Diba? Material ba? Material. Let's talk about material things. Anong kotse gusto mo? Saan mo gusto tumira? Ano yung mga gusto mo ma-experience sa buhay? Bansa na gustong mapuntahan and everything else. Pare, kailangan natin listahan dyan. Kaya nga, hindi pwede mapagod eh. Wala pa akong Lamborghini, wala pa akong Ferrari, wala pa akong Richard Mille, wala pa akong mansion, wala pa akong rest house sa Tagaytay, wala pa akong jet plane, hindi pa ako nakapunta sa Santorini, sa US, sa mga magagandang lugar doon, or even sa Europe. May mga lugar pa akong hindi napuntahan. Kahit sa Middle East na lang, especially sa Egypt, gusto mag-selfie sa pyramid. Kasi pyramiding daw yung networking, di ba? So, ang dami. If I will just list it down, mauubos yung oras natin. There's a lot of things na pwedeng ma-achieve ng tao eh. Gusto ko ma-achieve. So, yun yung dahilan, kaya ayaw ko huminto. And not only that, gusto ko kasama ko yung family ko pag nangyari yun. Hindi ko antayin yung pagkakataon na sobrang tanda ko na para ma-enjoy ng mga anak ko yung mga dapat nilang ma-enjoy. And isa rin sa nangyari sa akin, kung pangarap pa nag-uusapan, ano pa yung mga goals, ito medyo weirdo to. Kasi ako nagigilty ako. For example, si Kenisha 14. Magde-debut siya 4 years from now. So kasalanan ko pag hindi ko yung naregaluhan ng sasakyan. 2027 yun. I have 4 years to do that. So pag hindi siya nagkaroon ng magandang debut, o kung anumang buhay na ang nagigilty ako, shit, pag ako tinatamad, para akong ninanakawan yung pwedeng makuha. Totoo. Dapat meron siya nun eh. Tinamad ako ngayon, kaya wala. Totoo. So doon ako lagi nagigilty every time I feel down, every time na parang ang haba na ng tulog ko, o parang wala akong ginagawa, naisip ko, shit, ninanakawan ko yung mga anak ko. Kasi bata pa yan, wala silang magagawa. Hindi naman sila pwedeng mag-function para kumita eh. So every time na tinatamad ako, every time na parang wala nangyayari, parang naisip ko, shit, ninanakawan ko yung mga anak ko. Ganun ako mag-isip. Parang pag ako tinamad, ninanakawan ko, kasi deserve dapat nila. Dapat meron sila, kaya nga lang dahil sa katamaran ko, hindi ko mabibigay. Ang dami rin dito mga viewers natin, no, na grabe, pag pinag-usapan yung pangarap, parang ang baduy pakinggan sa iba na, Lambo, Ferrari, totoo ba yun or hindi? Coach, anong masabi mo sa mga viewers in our camera na bakit sobrang importante ng pangarap sa isang tao? Kasi pag wala kang goal, para ka nagbabasketball na walang ring. Biruin mo, kompleto ka sa jersey. May referee pa, may court, may fans. Nandiyan na yung bola. Ang galing mo mag-dribble, sobra. Ang galing mo pumasa. Ang galing mo mag-layup. Ang galing mo magdaktak. Ang galing mo mag 3 points. Ang galing mo sa lahat. Ginagawa mo lahat, pagod na pagod ka. But end of the day, naubos yung oras na walang nanalo. You know why? Kasi walang goal eh.
Ganon sa buhay. Akala mo pagod ka palagi, hassle. Wala kang goal. So, parang feeling mo walang nangyayari. Pero kung meron kang goal, natatrack mo kasi kung may nangyayari o wala. Kunyari, goal manalo, di alam mo paano ka mananalo. Minsan nga, point something na lang yung segundo, pwede ka pa manalo Nagkakaroon pa ng intensity to do more. Tama? Kaya nga lang kung wala kang goal, para kang nagbabasketball na walang ring. Para kang nagda-dart na walang bullseye. So, banat ka lang ng banat. Kaya feeling mo may nangyayari. Pero end of the day, wala. Kasi wala kang goal Kaya napaka-importante ng goal. And isa rin yan sa dahilan in terms of leadership. Kasi, totoo niyan, yung success o financial freedom o whatever na gusto nilang itawag sa mga ganong klaseng buhay, kailangan mo talaga ng tao. Walang milyonaryo o bilyonaryo ang kilala na walang tao. All of them, they have organization na sobrang laki. Kaya nga sila mayaman ng todo. And it came to the point that I realized na sa success talaga napaka-importante ng leadership. Kasi pag walang leadership, hindi mo malilid yung tao. Hindi ka nila madadala sa success na gusto mo at hindi mo rin sila madadala sa success na gusto mo para sa kanila. And one thing na natutunan ko sa buhay, you cannot lead other people if you cannot lead yourself. And one of the way for you to lead yourself, actually yun yung pinakamahirap leading yourself. Parang minsan nga mas madali pa na mag-lead ng tao Totoo. Pero totoo niya, nahirapan ka mag-lead sa sarili mo. Isa lang ang lagi kong susi pag medyo nawawala ako. Kailangan lang malinaw sa akin yung goal ko. Because if the goal is really clear, it's going to be the vehicle for me to lead myself. For example, may gusto kong puntahan. Malinaw sa akin, gusto kong pumunta doon. So, pwede yung tumambling, tumakbo, maglakad, gumapang, gumamit ng sasakyan para makapunta doon. So, technically, just because I have a goal, I was able to lead myself. And that's the time, nakikita ng tao, so kaya papunta si Ken. Uy, gusto ko rin pumunta doon. Kaya ka nagkakaroon ng followers because they saw kung anong pupuntahan mo. Yun yung vision mo Totoo. Kaya sumasama sila. That's the reason why napaka-importante ng goal. And at the same time, in addition to that, gusto ko lang idagdag. Kasi sometimes we do have a goal. Pero alam mo saan ka papunta, pero yung iba, piniling maglakad. Yung iba, hataw na hataw tumakbo. Yung iba, lakad konti, tulog muna, tapos bukas na lang lumakad ulit. Pero alam mo yung goal mo. And one thing that separate siguro yung person A to person B, na kahit alam nila parehas yung goal nila, kung saan sila papunta, is yung deepest why. Kasi yan isa sa mga natutunan ko nung nagne-network pa ako Yung alamin mo kung ano yung deepest why mo. 'Di ba? Coach, ikaw coach, ano yung deepest why mo? Kailangan yumaman ng todo kasi pangit mahirap. Wala nang kailangan. Actually, syempre, may iba, totoo niya na nag-enjoy pagiging mahirap. Kaya ayaw nga nilang umasenso. Bakit? Kasi pag umasenso sila, wala silang 4Ps Pag umasenso sila, wala nang tutulong sa kanila. May mga taong ganon. Weird man pakinggan, pero may mga ganon. So, yung deepest why ko, nasa isip ko, mas masarap mabuhay na may pera. Mukha akong pera, oo. Kahit naman sino Siyempre, hindi aminin ng iba dyan. Bakit ako mukhang pera? Hindi ka makakain pag wala kang pera. Hindi ka makakatulog sa magandang bahay pag wala kang pera. Hindi mo mabibigyan ng convenient o comfortable na buhay pag wala kang pera. Yun yung medyo pangit sa culture natin mga Pilipino. Yung scarcity mindset. Okay lang yan na mahirap tayo, at least nagmamahalan. Okay na mahirap tayo, at least di tayo nag-aaway. Ang totoo niyan, nakuha lang nila sa telenovela yan. Kasi lagi sa telenovela, binubugbog yung bida, ganyan, mahirap siya, tapos masama yung mga mayayaman, minamaltrato. Sa isip-isip ko, wala namang masama. Kasi, pwede naman mabuhay na walang pera, given. Bakit pwede rin naman mabuhay na may pera? Ano difference? Meron lang kailangan gawin na hindi willing gawin yung ibang tao. Kaya hindi sila nagkakaroon ng mga bagay na nakuha ng mga willing gawin yung dapat gawin. And minsan, yun yung culture talaga ng Pilipino. Kung makikita mo rin, napanood ko rin to sa isang motivational speaker, na dito sa Pilipinas, kung tituusin nga naman, yung mga superhero natin dito, lahat mahirap. Kanina, narinig ko yung tao ko. Sabi, di ba yan yung kotse ni Tony Stark, ni Iron Man, yung ODR. Tama, mayaman. Which is totoo, na pag tinignan mo, inisip-isip mo, lahat ng superhero sa ibang bansa, puro mayayaman. Diba? Si Batman. Si Batman, mayaman. Diba? So dito, talaga grabe. Iba rin Captain Barbell. Darna. Si ano ba? Plastic Man.
Di ba? Lahat mahirap. Di ba? So, very crucial din talaga is yung culture and environment na kinalalakihan mo para maging tama yung mindset mo. No? Tama. So, Coach, okay, when it comes to network marketing, ito lagi naming naririnig to na dapat you learn first, then you remove the L before you earn. Tama. Di ba? Mahabang proseso yan. Una muna, dapat may goal. Which is yung goal, depende yan kung ano talaga yung pangarap nila sa buhay. Kasi tayo, especially sa mga mahilig sa kotse, tama? Yan yung laging una eh. Kasi yung iba naman bahay. Actually, iba hindi material. Yung tipong mapa-opera lang yung mahal sa buhay na napakatagal ng sakit dahil wala lang pera. So, regardless of the goal. Pwedeng yung iba naman, walang hilig sa kotse, wala rin problema sa pamilya, gusto naman travel. Yung iba naman, mahilig sa shopping. So, kanya-kanya yan. Walang mali doon kasi yun yung gusto ng tao. So, umpisa natin sa kanya. Dapat meron siya nun. Kasi pag wala nun, kung ano man yung proseso ng pagdadaanan, hindi niya alam kung ano gusto niya, ba't siya mag-uumpisa. So, una, kailangan talagang aralin. Regardless of any industry, not only MLM. Kasi tayo, we are trained to become employee. Yun yung katotohanan eh. Aral ka maigi, anak, para pag-graduate mo, get high grades, galingan mo. Ending, para sa diploma. Ilang naman yun eh. Para makapag-apply. Nothing else. And aside from that, para sa sala, merong graduation picture. Kasi sa business, kung magtatayo ako negosyo, hindi naman sila naghanap kung ang diploma ko eh. Kahit sa bangko, mag-open akong account, hindi naman nila tinatanong kung graduate ako, hindi eh. So, pagdating sa negosyo, talagang walang involvement yung diploma. May tulong yon kung papasukin mo negosyo is in line sa kursong tinapos mo. Pero ending nun, para talaga makapag-apply ka. So, na-equip na tayo doon na magtrabaho. So, ngayon, akala natin yung learnings, tapos na, pagtapos ka na sa school. Sa pagninegosyo o kahit anong industry pa yan, kailangan pag-aralan mo muna lahat eh. Ang problema, it's really impossible for you to learn if you will not give time. And it should be intentional. Hindi pa pwedeng hindi. Kasi, pwedeng nandiyan ka, hindi ka naman nakikinig. Parang iba kasi yung pumasok sa nag-aral. Totoo. Kasi ako dati totoo yung pumapasok lang ako eh. For the attendance, no? Hindi para mag-aral. So usual lang tao, kaya walang tutunan, nandun lang sila. Pero physically nandun, mentally, hindi naman nandun. So kailangan talaga matuto. Kasi syempre, pag natuto ka, kikita ka kahit papano. Take note, kikita, hindi yayaman. Magkaiba yun. Kasi pwede kang kumita kahit saan eh. Pero di ka yayaman. Tama? Kung may trabaho ako, kikita ako. Magbenta ako, kikita ako. Pero yung pagyaman, ibang subject yun eh. So pag ikaw natuto, kikita ka. Ang pinaka-importante rin, dapat yung natutunan mo, ituro mo sa ibang tao. Yung natutunan mo is kailangan maituro sa ibang tao. Bakit, Yes. Coach? Para ma-duplicate ka. Pero, ito sa MLM business, yun yung pinakamaganda. Kasi wala kang choice, matututo ka dahil may magtuturo sa'yo. Of course, sa traditional business, di mo pwede gawin yun. Nagko-competitor ka pa. Tama? Tuturuan ko paano ko ginawa yung chicken ko, recipe. Siguro, pag malaki na, pero yung nag-uumpisa ka pa lang, malabo gawin yun sa traditional business. Or even sa e-commerce na meron akong ginagawa something, tuturo ko sa'yo. Eh di naging competitor pa kita. Or depende na lang kung sobrang bait ko talaga. Pero hindi siya ganun eh. Sa MLM, wala kang choice, turuan mo yung tao eh. So kung ano yung natutunan mo, ituro mo. Kasi pag naturo mo lahat, na-duplicate ka. Pag sinabing na-duplicate, kung ano yung alam niya rin. Marunong siya mag-imbita, marunong siya mag-present, marunong siya mag-explain products, marunong siya magpasali. So ngayon, pag naturuan mo yan, dalawa ka na. Hindi lang isa, dalawa ka na. So pag ikaw naging dalawa, maduduplicate ka na at na-delegate mo yung sarili mo. Kasi dalawa na kayo nag-iimbita, dalawa na kayo nagbebenta ng products, etc. So pag ikaw pag na-duplicate ka, made-delegate ka. Paano na-delegate? Kasi instead na ikaw gumagawa, may gumagawa na para sa'yo. So meron ka uling time para makapag-duplicate ng ibang tao. So from delegation, namumultiply mo na yung sarili mo. And if you will be able to multiply yourself, magkakaroon ka ng big network. And then syempre, given na yan, pag malaki na yung network mo, yung income, wala ka ng choice, dadating at dadating. And that's the time you will be able to get yung goals na inumpisahan mo in the first place. So, Coach, no,
pinag-uusapan natin ngayon delegation no? It's very important in network marketing. Yeah. But me as a business owner, very important din sa amin Dapat. na traditional business owner is delegated kami. Kaya Oo. nga kami may mga tao dyan kasi hindi kami yung gagawa no? So, one of the best factors talaga para lumaki yung empire mo talaga is when we talk about delegation. Yes. Coach, ikaw, paano ka mag-delegate ng sarili mo? Pinapakita ko muna kung paano gawin. Very important yung mirroring. Very important yung modeling. Kasi hindi po pwedeng sasabihin ko, ito dapat gawin mo, sasabihin ko lang. Kailangan ako mismo nakikita niya. Hand on hand, face to face, kung paano ko ginagawa isang bagay. Hindi lang isang araw. It takes time. Kasi hindi naman ibig sabihin na, kasi minsan ang pagkakamali natin, magaling ka ini-expect mo agad, magaling na agad yung tao, wala pang alam yan. Kaya na-frustrate tayo, pinapagalitan. Yung tao gusto nang matuto. So, syempre, may mga syunga-syunga talaga, hindi natin mapipigilan yon, hindi natin mapipilit. Pero yung mga tao niyan, medyo patient ako in terms of, alam ko na gusto matuto ng tao Tsatsagain kong matuto. Tsatsagain kong turuan. So, ngayon, kasi pag natuto yan, win-win naman Instead na ako gumagawa siya na. But I will do the best modeling that I can do para makita niya yung pinaka-quality ng serbisyo o paano ko ginagawa yung business na sagad. Para yung deliver niya rin sagad din. Kasi hindi pa pwede na mag-expect ako sa'yo ng matinding service. Kung yung pinakita ko naman sa yung modeling ko, substandard. Hindi pa pwedeng bara-bara. Kailangan laging on it. Kailangan lagi ka naka-game face pag gagawin mo yung isang bagay. Para yung tinuturuan mo, makikita niya, dapat pala ganito. Dapat mataas yung standard. Kung sakali mang bumaba, mataas pa din yun, tinaasan mo So, you always lead by example. Yes. Dun sa mga tao mo, no? And, siguro, for the last part of our topic, ito siguro, before namin tapusin tong podcast na to, kasi talagang grabe, jump pack, halos maubos talaga yung topic namin. Dahil, ito, isa to sa mga natakil namin kahapon. And this is one of my most favorite topic na kung gaano kahalaga yung tinatawag natin sa network marketing na yes, upline. Kasi kahapon pinag-usapan namin na yung rule number 1 sa network marketing is sa amin, sa uno ito yung pinalaki kami na number 1, your upline is always right. And number 2, I think sa lahat ng network marketing ito pa rin, no? If you think your upline is wrong, always go back to rule number 1. So, Coach, ano yung psychology behind these rules? Actually, hindi ko rule yan. Very subjective yan. Kasi hindi naman lahat ng companies ganyan yung kultura Kasi hindi pa pwedeng yes lang ng yes. Paano kung mali na yung ginagawa? Paano kung sinasamantala yung pagkakataon na dahil may authority, mag-yes na lang, mali na yung ginagawa? For me, very subjective yan. Pero in terms of obeying or yung pagsunod sa mga mentor, etc., ang rule ko lang naman, tignan mo muna yung buhay ng tao. Kung maayos ba. Kasi, kung hindi niya nga magawa sa family niya, sa business pa kaya? Paano ko ngayon susundin yung tao kung may maling ginagawa? Paano kunyari tuturo niya sa akin sa negosyo ganito? Meron pa siyang ibang ginagawa. It doesn't make sense. Kasi ako nga business partner lang siya nga, family niya yun. Yan, grabe guys. Sobra, baliw na baliw pa rin ako. Parang nai-stack up talaga ako si Coach kaya nagsasalita, no? Coach, for those viewers out there, no? Saan ka ba nila pwede makontak na inspired sila dito sa interview na to, sa podcast na to, and they really want to reach out sa'yo, gusto ka nila maging mentor? Paano ka nila pwede makontak? Sa Facebook na lang siguro. Kenichi Enday, may blue badge. I also have Instagram and TikTok. So, just add nyo lang ako, PM nyo ako. Kape lang, okay na ako Okay. So, yan guys. So, once again, guys, grabe. Maraming salamat, Coach, no, sa napakasulit na podcast na ito. Talagang parang na-refresh ako dahil ganito ako kausapin ni Coach Enda ever since. And gusto kong take tong opportunity na to para magpasalamat. Dahil kung hindi ako pinukpok ng ganito ni Coach na talagang kailangan maging successful ka, kailangan yumaman ka, siguro baka nagsettle na lang din ako dun sa tinatawag namin, yun nga, satisfied na ako, kontento na ako kuno. And I'm very grateful dahil si Coach Ken ay isa sa mga talagang nag-mentor sa akin. Dinikitan ko lang niya, nakinig lang ako sa mga sinabi niya, and
even though na magkahiwalay na kami ng landas ngayon, talagang siya pa rin yung nilulook up ko. May it come to the business, sa family, sa relationship with people. Talagang isa sa mga idolo talaga si Coach Ken. So, Coach Ken, salamat, marami. No problem. Thank you so much sa pag-invite and congratulations sa success mo. Ayan. Narinig ko na rin. So guys, okay. Another BuzzPeak episode na naman today with Coach Ken. Sana marami kayong natutunan at patuloy kayong sumubaybay dahil sa mga susunod na episodes, grabe ka, panabik pa rin ang mga magiging bisita natin for this episode. So guys, huwag kayong alis. Thank you so much. Good night. This is how